Ama Adan po ay hindi po talaga nagkasala. Na kung nagkasala po si Ama Adan, wala po tayo ngayon dito sa ibabaw ng lupa. Wala tayong mga magkakapatid na 8 billion. Hindi na sila nakapagpamilya kasi kung nagkasala sila mga kapatid. At ito po yung ipapaliwanag namin po sa inyo na bumukal na po dito sa motherland na kung noon hindi nakita ang Diyos pero nakininiwala ang mga tao na may Diyos. May Diyos dahil sa buhay natin. Pero dito sa motherland, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela, kiniklaim ko po namin dito na ang makapangyarihang Diyos ay nakikita po. Yan po yung nakikita natin sa taas na Ama namin na nasa langit. Ano po ba yung nag-iisang Ama namin na nasa langit? Nakikita po yan, siya po ang liwanag, mga kapatid. Liwanag na po na yan na hindi natin maipagkakaila na siya po ang bumubuhay sa atin. Siya po ang lumikha ng tatlong personas na bumubuhay sa atin. Ang langit na Diyos Ama, ayan ang pinakabubong natin. Hindi po niya nilikha yung bubong natin. Ang langit na Diyos Ama, siya po yung bubong natin na dito sa ating personal, ito po yung ating buhay. At ang ating katawan, ito po yung lupa na sahig natin, swelo, ang sinisimbolo natin, ito po yung pinagbulan ng ating ina Eva, nilikha si Ina Eva sa mapamagitan ng isang dakot na lupa kay Inadaga sa inang lupa. Yun po mga kapatid. At ang Diyos Espiritu Santo, si Ama Adan na personal po siya ng Diyos, mga kapatid. Ang Diyos po na makapangyarihan sa lahat, hindi po siya tao para magpamilya. Pero nagpamilya po siya sa pamamagitan ng naging tao siya. Siya po ang personal niya, si Ama Adan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid, siya po ay liwanag, pag-ibig at buhay. Naging tao siya para siya po ay magpamilya. Nagpamilya siya, tayo po ang kabuuan na ang kagustuhan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama Adan, gusto niya magpamilya at gusto niya may sumamba sa kanya, may tatawag sa kanyang Ama. Pero anong sinasabi natin ngayon? Anong ang binabanggit nating Diyos? Diba? Ang pinabanggit nating ng mga reliyon. Sama ko ng sarili ko kasi naalaman ko din ito sa aking mga ninuno, sa aking mga magulang, si Jesus Christ, sa Katoliko, Jesus Christ, sa ibang mga Jehovah, kung ano. Pero ang tunay na pangalan ng Diyos, mga kapatid, Diyos na nagkatawang tao ng pamilya, siya po si Adan. Siya po ang Ama natin, hari ng buong sanlibutan, mga kapatid. Iisa lang ang personal ng Diyos. Hindi Jehovah, hindi Jesus Christ, hindi rin Adan. Kundi Adan lang po, mga kapatid, Adan. Unang-una sa lahat, unang letra ng alphabetical na pinag-aralan natin sa binayaran, siya po yung A, letter A. Adan lang po, wala na pong iba. Kung meron pa mang iba na pangalan ng Diyos dyan, yan po ay Diyos-Diyosan na, mga kapatid. Yan yung gawa-gawa na lang ng tao na ginawa ng mga tao para pagtakpan o sisiraan na naman si Ama Adan. Kung noon nasiraan na si Ama Adan o tinalikuran ng mga matatalinong tao ng kapatid natin si Ama Adan, pero ngayon hindi na namin pinahiintulutan na sirain nyo pa rin, mapamadalan man o kahit sa buong mundo, hindi nyo sisirahin, hindi namin ipahihintulutan na sisirain nyo yan o tago ninyo kung ano yung nalaman natin na katuruan noon na kailangang ibantog, hindi kailangang itago kasi ayaw ng Diyos yun. Yung nga sinasabi ni mga Martiniano, kung ano yung salungat sa kanya, kung ang hindi niya kagustuhan, mawawala, sabi. Ano bang ibig sabihin ng mawawala? Hindi, ganito. Ang nilikha ng Diyos
kailanman walang pagkasira. Pero ang ginawa ng tao, may pagkasira. Yun po, ang nilikha po ng Diyos mga kapatid, wala pong pagkasira yan, langit, lupa, Adan. Ngunit, Ngunit, ang ginawa ng tao, may pagkasira yan. Na kung ang ginawa o gagawin ng tao na kagustuhan ng Diyos na sisirain niya o sisirain mo ang kagustuhan ng Diyos, ito yung katuruan ito na katotohanan na pinapaliwanag namin na sisiraan mo o pagtalikuran mo o pagtakpan mo, hindi po kaiga-igaya sa Diyos, hindi kagustuhan ng Diyos yan. Alam niyo na po ang katumbas niya po yan. Hindi ko na po babanggitin. Kasi ito pong katuruan, ito kagustuhan ng Diyos na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, isalita natin, sabihin natin sa buong mundo na katotohanan to. At tapos, sasalungatin nyo, ayaw yung pabanggit kung ano yung kailangan banggitin, ang buhay at katawan, o ang promised land, o ang motherland, o ang langit, o ang lupa. Hindi po, kailangan po magkasama ang langit at lupa, o buhay at katawan, o ang hininga at katawan. Hindi po kailangan magkahiwalay yan, hindi po pwedeng hindi banggitin yung isa. Kasi ang magkapareho na yan, langit at lupa. Nagpersonal ang langit si Ama Adan. Nung unang creation pangalawa, nagpersonal din ang lupa sa pamamagitan ng ni Ina Eva. Tapos ang buhay at katawan o sa unang creation si Ama Adan yun na ipinersonal niya. Pero hindi makapagpamilya ang Diyos kung hindi siya lilikha ng kapareha niya kung na hindi siya kasama magkatao. kung hindi siya lilikha ng kapareha niya na si Ina Eva. Hindi siya makapaglikha, hindi tayo malikha dito. Kaya ito po ang tanging ibinabahagi namin sa inyo mga kapatid na kung hindi nyo kagustuhan ang mga sinasabi namin, huwag nyo tatahimik na lang o kayo o kundi iisipin nyo ng mabuti kung anong mga pinapaunawa namin sa inyo. Hindi basta porque ayaw nyo sa amin, ayaw nyo ba sa amin na nagsasalita o ayaw nyo ba ang lupa? Ganun po ba? Hindi po mga kapatid. Kasi promised land at mother din, magkasama yan. Si Ama Martiniano, personal ng buhay, personal ng langit, o personal ng Diyos, nagkatawang tao, ayaw nyo ipabanggit. Hindi si Ama Martiniano yun. Kung wala si Ama Martiniano na pinagbulan nitong katuruan ito, kung wala ang personal ng Diyos, kung wala ang personal ng langit, wala tayong malalaman na katotohanan. Na kung wala din ang lupa na nagpersonal ng ang lupa sa pamamagitan ni Inay Maria Conchita Santiago Ilagan, walang magpapatunay na tama yung sinasabi ng Ama Martiniano. Na tama ang lahat ng mga sinasabi niya na sinasalungat niya ang nasa libro Biblia. Yun po mga kapatid. Kung ayaw niyo pong tanggapin ang mga nagsasalita, nagsasaysay dito sa motherland, huwag niyong, kasi makapangyarihan po ang salita. Kung anong sinabi niyo, mahirap niyo no pong, kung hindi niyo babawiin yan, hindi niyo po mababawi. Napakasamang pangitain po yan pagka nasambit niyo tapos hindi kayo humingi ng tawad kasi importante yung promised land at motherland. Katotohanan at kapaliwanagan. Ito po, Buhay at katawan. buhay at katawan. Ayaw niyong tanggapin ayaw bigkasin ang promised land. Buhay yun. Kung ayaw niyo naman ng motherland, lupa din yun. Kung ayaw niyo ng motherland, saan kayo nakatungtong ngayon? Hindi ba sa lupa din? Na English lang. O, diba? Yun lang sinasabi ng isang kapatid na huwag ka na lang mag-post ng post kung hindi mo rin naiintindihan ang ipinopost mo. Ako naiintindihan ko po kapatid kasi yung pinost ko. Pero ikaw mismo, unawain mo mabuti naman din kasi pareho tayong matalino.
wala akong sinisino dito kay kapatid man kita mismo o kapatid kita ng buong mundo o malapit ka man sa akin o kaya kapamilya man kita, wala akong sinisino dito, basta nasa tama ako, sasabihin ko sa iyo ito dahil ito po yung katotohanan mga kapatid. Kasi ang sinasabi ko ang sinasabi sa libro Biblia na naniwala naman ng mga tao, ang Diyos ay pumapatay. Hindi po ba pumapatay ang Diyos diyan? Hindi ba? Lahat ng mga kasalanan patayin nyo. Sabi naman ng Diyos doon sa libro Biblia. At saka itinuro diyan ang mga pumapatay, mga manakikiapid. Di ba ginaya din ng mga tao? O di ba kung naniwala kayo diyan, o di nauto-uto kayo diyan, o ngayon ginagaya na lahat ng mga tao. Kaya ang Diyos ay pumapatay. Kung diyan sa kayo, diyan kayo maniwala, ang Diyos nyo pumapatay. O di bakit mabubuhay pa rin kayo? Bakit pa lang kayo magtatrabaho para kumain, para may lakas kayo? O kung naniniwala din naman kayo na mamamatay din lang. O bakit pa kayo magpakahirap na maghanap ng pera, magpaaral ng magpapahirap na magpaaral? Ganun po mga kapatid. Kaya hindi po basta-basta itong katuruan ito o basta na lang nalaman mo, hindi mo naunawaan mabuti, huwag mo pustiahan ka agad. Kundi isipin mo muna na hindi lang 100,000 o isang milyon, kahit hanggang sa hindi mo matukod ang katotohanan, ang kapaliwanagan. Magtanong ka muna, bakit ganun ang sinabi mo? Bakit naninira ka? Hindi. Ang katuruan ito, hindi kailanman maninira kasi sino kami para sisirain namin kayo? May kapangyarihan ba kami na kagaya ng Diyos na lumikha ng langit lupa adan? Ang kapangyarihan, tayong lahat ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang nalikha tayo. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan kaya makapangyarihan din tayo. Ang kapangyarihan natin na niligalo sa atin, ito po yung buhay natin at ang katawan natin. Hindi tayo nabuhay dito kung wala ang buhay at katawan natin. Kung hindi tayo nalikha o sabi mo iniligalo sa atin ng Diyos. Hindi tayo matawag na tao kung wala tayong katawan, kung buhay lang tayo, multo tayo nagwa. Yun nga po, hindi po tayo matawag na tao kung walang buhay at katawan. Walang katawan, buhay lang. Walang katawan, kung buhay lang, ano yung invisible? O yung sinasabi nila na hindi nakikita o multo? O yun po mga kapatid. Yung mga invisible pa sa Katawan lang, walang sa buhay. pelikula. Simenteryo ka. Yun po mga kapatid. Kaya, langit, lupa, adan, huwag tayong lumayo doon mga kapatid. Dahil ang langit na Diyos Ama, ito yung pinakabubong na yan, ito yung buhay natin. O ang God Almighty na lumikha ng langit, lupa, adan, siya po ang liwanag. Liwanag na Diyos. Na kung wala ang tatlong personas na nilikha niya o naging siya, wala tayo ngayon. Wala ang buhay at katawan natin. Wala rin itong katuruan ito kung walang nagsabi. Walang nagsabi ng buong katotohanan si Ama Martiniano, personal ng buhay, at Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Wala kami namang masasabi kung wala itong katuruan ito na hindi na sinabi ng personal ng buhay at personal ng katawan o ng lupa Kaya, wag po tayong basta-basta na lang na mag-react. Isipin natin mabuti. Kasi, kaya nga po binigyan tayo ng Diyos ng katalinuhan. Na kahit na wala yung mataas na pinag-aralan natin, gagamitin natin o gagamitin natin ang ating kaisipan para unawain natin ang bawat kataga salitang Diyos. Kung ano man yung mga pinopos namin, nasa sa inyo ang katotohanan, pagpapaliwanag. O kung hindi mo gamitin ang
kaliwanagan ng iyong isipan, kung hindi mo uunawain ang iyong mga tanong, o kung hindi ka rin marunong magtanong sa amin o sa kung sino man ang nakakaalam at taga dito sa amin sa Motherland na nagpapaliwanag, kung hindi ka magtanong, hindi mo malalaman ang katotohanan. At hindi mo nyo rin kami mapagbabawalan na patitigilin mo kami, ako, sa pag-focus. Diyos ang pinag-uusapan, hindi pwedeng patigilin kasi ang pagpapaliwanag ng salitang Diyos o lalo na si Ama Adan at Ina Eva, dahil sila po ang pinagmulan natin at kasi ilang taon ng ilang years ng taon, ilang tao na wala pang nakakaalam. Dito lang. Tapos ngayon, pag patitigilin mo kami, hindi po mga kapatid, dahil kung ano ang kagustuhan ng Diyos, siya po ang ibabantog namin. Hindi naman yung kagustuhan lang namin ang isasabihin namin. Hindi yung kagustuhan namin na kung paano kami kumita o kung paano namin maibantog ang sarili namin para makilala niyo. Hindi naman po, kundi Diyos. God Almighty, nakikita siya si Ama Adan at Ina Eva na nagpamilya, tayo ang kabuuan. Kahit na wala sa atin personal, pero dadating na sila. Malapit na eh. Kasi ang napapansin ko, kasi ang kainan kasi namin nasa daya, nakaharap pa ako dyan. Dati, pagka ang liwanag o ang araw nasa kanan, andun naman yung liwanag o ang buwan. Dati yan, magkahiwalay. Nito na, pareho na sila andyan. Isa ng pwesto. Isa ng pwesto niya, magkatabi lang eh. Sabi ko, parang kinikilabat. Siguro, maamaadang sabi ko, kasi may nakakakilala naman na sa inyo. O, baka pwede na kayong dumating sa amin para patunayan nyo sa amin dito sa ibaba ng lupa, sa aming mga magkakapatid, na tama nga kami na ibinadapantog ka, tama nga kami na ikaw, Ama Adan, ang personal ng Diyos. Kayo rin po ang magsasabi ng pagdating nyo dito. Kasi hanggat wala pa ang personal nyo, hindi pa rin nila, hindi pa sila maniniwala sa amin. Kasi ano lang ba kayo? Sabi sa amin, sino lang ba kayo? Tao lang naman kayo. Yun po. Kaya, kung gusto po ng kaliwanagan mga kapatid, makinig, manood po kayo dito. Kasi hindi po ito basta na lang na pakikinggan nyo na kung ano-ano na lang, na basta-basta na nanonood na kayo kung ano-ano lang dyan, nakakatawa o masagwa, gustong-gusto nyo. Pero dito, buhay at katawan pinag-uusapan natin, kagustuhan ng Diyos na ipaliwanag natin, o kagustuhan ng Diyos na makilala natin siya, malaman natin siya, makilala natin siya, para may pumuri sa Kanya, para may tatawag sa Kanyang Ama. O, yun po mga kapatid. Dito lang po kayo, tayo, kasi marami nang nangyaring kakaiba na hindi natin kagustuhan. Kung gusto nyo ng kapaliwanagan, dito po kayo. Hindi naman po bawal magtanong, mas maganda nga kung tanong kayo ng tanong, kasi ang tanong ng tanong daig pang marunong. Hindi po pinagtatanong ka, wala kang kaalam-alam. Yun po. Paano po yung nagtatanong na ng tutukod? O di, kung ano, alam mo ang sagot, o di, sagutin mo siya. Kahit man alam mo ng tutukod, o di, kung ano yung alam mo, o di, sagutin mo siya. Kung talagang hindi mo alam, o ibalik mo sa kanya. Diba si Ama Martin nga naman, pagka hindi mo alam ang question, kung ano yung question ng nagtatanong sa'yo, tanungin mo rin ng 3 beses para ibalik din niya. Kung tanungin niya, kung alam din niya ang sagot, o di sasabihin sa'yo ang sagot, o di pa malalaman mo na. Hindi yung magagalit ka na lang basta. Na hindi porke nagtatanong ka, wala ka nga lang kaalam-alam sa Diyos. O para hindi mo alam, o di marunong ka na. Magpasalamat ka pa. Nalaman mo dahil sa pagtatanong mo, nalaman mo ang katotohanan.
Yun po mga kapatid. At hindi naman debate ang mga ito kasi ang pagdedebate, parang yung nagdedebate lang kasi yung nagpapaliksahan kung sino ang manalo, nabibigyan ng premyo. Ito po hindi. Iba ate. Pag, nag, nagpapaliwanag lang. Pinapaliwanag sila, kung ano yung, nag-upgrade na kung sila. ano po yung Ang dapat yun na na sila. ipaliwanag o katotohanan ano. Kaya nagpapasalamat ako sa personal ng buhay kay Ama Martiniano at personal ng lupa Inay Maria Conchita Santiago Ilagan dahil pinaalam sa atin to na kung wala sila, wala tayong nalalaman, para na lang tayong nabubuhay ng walang kaalam-alam. Kahit na matatalino tayo, kahit na matatalino tayo na may pinag-aralan tayo, wala pa rin kwenta kasi matalino ka man, marami ka mang pera. Diba yung mga matatalino, maraming pera, wala na sila. Diba hindi naman kagustuhan ng Diyos yun. Lahat ng mga kagustuhan natin na hindi kagustuhan ng Diyos, yun ang ginagawa natin. Pero ito lang ang tanging kagustuhan ng Diyos. Pakinggan natin itong katotohanan, tanggapin natin para pare-pareho tayong iisa na ang sinasamba natin, Ama Adan at Eva o ang God Almighty. Alam na natin kung sino at ano ang tinatawag natin. Kasi kung ang tinatawag natin dyan sa rebulto, sa simbahan, Diyos-Diyosan lang yan. Yung mga, yung Diyos-Diyosan kasi, tapos iba na nga ang pangalan, rebulto pa na ginawa ng tao. Yun po mga kapatid. Kaya, ito po ang tanging paraan namin maibahagi sa inyo. Kahit sa Facebook o sa YouTube, bakit bawal na i-YouTube o Facebook? Katotohanan to para malaman din ng lahat kung hindi nakakaalam. Kasi kung tayo lang nakaka-transfer na nakaalam na nakakilala o nakausap ni Ama Martiniano, parang wala tayong concern sa iba, parang makasarili tayo kasi gusto niya, gusto ninyo, o gusto namin na kami lang ang maliligtas. Di ba? Sabi kasi ni Ama Martiniano noon, konti lang ang maliligtas, konti lang ang mapili, kasi yung mga napili, mapipili ba? Gusto mo, itago mo para ikaw ang mapipili. Hindi po mga kapatid, kahit na alam mo na itong katuruan nito, pipili pa ang Diyos kung sino talaga ang pinaka the best. Yun po mga kapatid. Kaya ito po ang katuruang iisang Diyos, lumikha ng langit, lupa, Adan, na yun nga yung sinasabi ng Ama Martiniano na huwag nating ilayo, huwag tayong lalayo kasi kung ilalayo natin langit na Diyos Ama, lupa na Diyos Anak, Adan na Diyos Espiritu Santo, ilalayo natin yan, diyan tayo nabubuhay sa tatlong personas niya, langit, lupa, Adan. Kung puro disiplinas lang, sa disiplinas, kahit na may disiplina ka, kung wala kang Diyos, wala kang buhay, walang katawan, wala si Ama Adan, wala tayong buhay. O paano tayo makapagdisiplina sa sarili kung wala naman tayong buhay, kung wala naman tayong katawan, kung hindi naman tayo naniniwala kay Ama Adan na personal ng Diyos o ang God Almighty, andyan na nga, kitang-kita mo na, andyan na nga, hindi mo pa itakder. Yung nga sinasabi ng kapatid, itakder yun, isusuro. O, paano mo naman na itakder? Ikaw ba? Takder yun, Hindi ko alam kung itakder yun o itakder natin ang narinig ko. Hindi ko alam kung itakder yun o itakder natin. Yun, tanungin ko sa susunod na pagpunta. Yun po mga kapatid. Kaya, nandito po kami kahit na ayaw nyo sa pagmumukha namin, sa pagsasalita namin, kung ano yung sinasabi namin, gusto namin ipamahagi din sa inyo. Pakinggan nyo lang. Kahit ayaw nyo yung ugali namin o basta sabihin nyo lang yung basta pakinggan nyo lang itong katuwang ito. Kung ano yung kaibuturan, kung anong mapupulot nyo, yun po ang tanggapin nyo. Kasi yan po ang kagustuhan ng Diyos. Ano pa, magkakapatid tayo, tulong-tulong tayo, lalo na dito sa katuwang ito sa kagustuhan ng Diyos. Hindi lang magtulungan tayo dahil sa pagkain.
halika dito at tutulungan niyo kami sa pagkain, hindi namin maubos tong lechon. Sabi, yun lang ba pwede mo itutulong? O marami akong pera, bibigyan kita. O hindi lang po mga yun. Kasi kahit naman pumunta ka dun sa magbabahagi, kung na-impatch ko naman at dati may high blood ka at na-high blood ka, o may naitulong ba yung binigay sa'yo? O hindi na high blood ka ba? Na may naitulong pa sa sakit mo. Pero pag dito po kayo, tinulong namin sa inyo itong katuruan nito, pag natanggap nyo sa inyong puso, o di mas sasaya si Ama Adan at inaeva ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lalo na kami na nakaalam, nakakilala dito sa katuruan nito. Matutuwa kami kasi marami na kayo mga kapatid namin na tumanggap din sa hindi tinanggap na Ama at Ina, Ama Adan at Ama Adan. Yun po mga kapatid. Aawit ako.